Hello guys! For today's video ay gagawa na naman tayo ng isang pagkaing malupit. Charot! So isang Turkish food. Ito ay tinatawag na mercimek kofte. Dapat magbisaya voice over unta taron pero naaman day nagtanaw nga Tagalog viewer nato. So magtagalog na lang tano kahit kahit gahi-gahi ini atong Tagalog. Ang importante nasabtan. Sin gusto sila mo gaya ba and then wala sila nasabtan kay lagi nagbisaya ta. So for today's video kay Tagalog version sa taron. Anyway guys, gumamit pala tayo ng isang basong mercimek. So hinugasan ko lang siya ng mabuti. Then after that, naglagay na din ako dyan ng dalawang basong tubig. Naghihintay tayong maluto yung ating mercimek ay naghanda naman ako dito ng isang buong malaking puting sibuyas kasi gagawa tayo ng sauce. Hihiwain lang natin ito ng maliliit. Totoo lang guys, simula nang dumating ako dito ay hindi na ako sanay gumamit ng pulang sibuyas kasi parang hindi sila sanay din dito na gumamit ng ganong sibuyas. Ito talagang sibuyas na puti yung madalas na ginagamit nila dito pangsahog sa salad or ginagamit nila panggisa sa mga ulam. And then hindi sila kuripot magluto pagdating sa sibuyas kasi sa isang putahe guys, maglagay sila ng isang buong sibuyas. Hindi kagaya sa atin ba na kung magluto tayo ng isang putahe, kung gagamit lang tayo ng siguro kalahati or 1/4 na sibuyas, ganon. Mas maraming sibuyas kasi mas masarap. Dito naman tayo sa ating gagawing sauce guys. So sa mainit na pan ay naglagay lang ako dyan ng mantika. So hindi masyadong karamihan yung mantika na nilagay ko kasi yung iba talaga isang cup talaga ng mantika yung ilalagay nila. Nung mainit na nga yung ating oil or yung mantika natin ay sinunod ko namang nilagay yung ating sibuyas. So gisahin mo lang siya ng konti guys. Kahit hindi gaanong ka brown, okay na yan siya. And then sinunod ko naman nilagay yung tomato paste or tinatawag dito na dumatis salchase. So anyway guys, so ang tawag pala nila dito sa kamatis ay dumatis. So sa sibuyas naman ay ang tawag nila dyan ay suhan. So sa kabilang banda ay luto na pala yung ating mercimek guys. And then nilagyan ko siya ng isang tasang kuftilik bulgur and then hinalo-halo ko lang siya and then pagkatapos ay tinakpan ko siya ng konti hanggang sa maluto na yung ating bulgur. So mga ilang minuto lang naman yung hintayin natin dun guys kasi yung bulgur, kuftilik bulgur ay madali lang naman yung maluto. Habang naghihintay tayo na maluto yung ating mercimek at saka yung bulgur ay hiwa ko naman yung ating sibuyas na green or yung green onion at saka yung ating parsley. So ang tawag pala nila dito sa parsley guys ay maidanos. Yes, maidanos yung tawag nila and then dito na naman sa sibuyas na green ay I think yeşil suhan. I'm not sure. So ayan, hiniwa-hiwa ko talaga siya diyan ng pino no, sobrang pino sa ating kutsilyo. Ang kutsilyo dito ay tawag nila ay bitchak. So sa kabilang banda na naman guys ay luto na yung ating mercimek at saka yung ating bulgur, kuftilik bulgur. So nilagay ko siya sa malinis na bowl and then sinunod ko namang nilagay is yung ating ginagawang sauce kanina. So after that guys ay minikos-mekos ko siya gamit yung aking medyas na kamay. O diba? So ihalo-halo mo lang talaga siya ng mabuti hanggang sa maging ganyan na yung hitsura niya. Pagkatapos naman ay sinunod kong nilagay is yung ating maidanos at saka yung ating green na onion. Ingay ng aking mga junakids background. So and then halo-halo ulit guys. Yes, halo-haluin mo lang siya ng mabuti hanggang sa maging ganyan na yung hitsura niya. So kasunod nito ay timplahan na natin siya guys. So first ko nilagay dyan ay yung 1 teaspoon of salt. Next is 1 teaspoon of chili flakes. Next is 1 teaspoon of kimyon. I don't know kung ano yung kimyon sa atin or sa Tagalog. Next is 1 teaspoon of paminta powder. And then after that is half lemon juice. Then pagkatapos dyan ay i-mix again hanggang sa maging hitsura niya ay ganyan na siya. And then ang kahuli-hulihan nating ilagay is yung olive oil guys. So naglagay lang ko dyan ng half bardak or half teacup ng olive oil and then ito na yung last na timpla guys. So malapit na talaga tayong matapos at ito na yung last part ng ating ginagawang mercimek kofte. Yes. And then guys, as you can see, makikita ninyo dyan guys na kumuha lang ako ng konti dyan sa ating mercimek and then ginaganyan-ganyan ko siya. Yung shape niya ay parang oval. So ganyan siya guys.
So, continue lang siya sa pagganyan. Tapos, ilagay mo dyan. Kasi ito na yung last part, guys. At pwede mo na yan siyang kainin. Kasi okay na yan siya, guys. So, nilagay ko lang siya sa ibabaw ng, ng lettuce. Kasi mas masarap kasi yan siya kainin with lettuce and lemon. So, ayan yung talagang pang-paris niyan, lettuce and lemon, guys. So, ayan lang, guys. I hope may natutunan kayo sa aking ginagawang pagkain for today's video. So, hanggang sa muli, guys. Bye-bye. Thank you for watching.